Welcome sa ating paaralan sa Himpapawid. Welcome everybody yun sa mga manunood ng video ito. This is just a little bit of going deep into, but not really that deep, into the case of Sara's impeachment. Ngayong kasing hapon na to, pinailan ng impeachment si VP Sara. Well, for a lot of people na hindi familiar sa procedure na to, impeachment can be filed by a member of the House of Representatives. Pwedeng i-file niya yon. Pwedeng i-file ito ng ordinaryong citizen, sino mang mamamayang Pilipino, pwedeng i-file. At of course, kailangan niya ng sponsor na membro ng House of Representatives. Diba? At ano pang isa? Magkaroon ng resolution galing sa House of Representatives, madaming membro doon, na sila yung magpapile ngayon ng impeachment para sa kanya. But at this time, ang nangyari ay ang mga 17 na ordinary civilian people, they filed a case against VP Sara for impeachment. May isa dong dating mambabatas yung Magdalo, si Alejano, yeah, I guess. And then isang former secretary, panahon pa yata ni panahon ni Pinoy na secretary or panahon ni Presidente Arroyo na secretary. So basta parang mayroon dong ganun dalawa. And then dalawang pari, dalawang madre, ano pa nandun. So they're all civilian by nature of their engagement. Yung isa ay si Father Reyes, yung running priest. Yun yung isa na nagpirma ng impeachment. So, kanina napareceive na rin nila sa secretariat ng House of Representatives. And after dyan, na-file yan naman ay dadalhin sa Justice Committee. Mayroon diyang Justice Committee sa House of Representatives. Then from the Justice Committee, yan ay itatransmit papunta sa Speaker of the House, kay Speaker Martin Romualdez. Sabihan pa lang yun, minura-mura yun ni VP Sara just recently. Tatransmit papunta doon sa campaign manager ni VP Sara. Look at that. Di ba? So, itatransmit papunta doon. And then, ilalagay yan ni Speaker Romualdez sa schedule o sa kalendar ng kanilang itatakel na mga business matter sa araw. So, malalagay siya doon, makakalendar siya, and then madadala na siya sa mga tatalakayin. So, after that, magawa yung, ang articles of impeachment, and in turn, madadala yan sa Senate. Ang Senate constituting itself as a court of impeachment, and the Congress would choose amongst its members to become the prosecutors. Okay? The Senate will serve as the court, the senators becoming judges, while the Congress would choose amongst its members to become the prosecutors in the impeachment case. Now, impeachment case, hindi ito kagaya ng regular na kaso sa korte. Okay? Doon nagkakaroon ng applicability yung rules of court, pero yun ay hindi full. Okay? Hindi yun naman buo talagang pagka-apply nun as a rules of court. Kasi nga, ang impeachment proceedings, this is a quasi-judicial proceeding. Hindi ito parang totoong korte. Parang lang. Hindi naman talaga totoo. Because at the end of the day, ang impeachment case is just a number game. May number bang sapat para butuhin, para tanggalin? Yun lang yun eh. Yan ang usapan dyan. Is there enough number to sustain the possible removal of the Vice President from her office? So, sa tingin ko mayroon. They would not do that. They would not dare do that kung wala silang number. Why?
They're not crazy para gastusin yung oras nila sa isang bagay na wala namang katuturan, wala namang mangyayari. So, for sure, bago pa nila ginawa, may number sila. Obvious yan. Obvious yan. Now, another thing na mapansin mo dito, kasama si dating Senador Laila de Lima. Remember kung ano nangyari sa buhay ni Senator Laila de Lima? Naparusahan siya panahon ng Pangulong Digong. The entire time na si Presidente Duterte ay presidente, si Senator Laila de Lima nasa kulungan. And I guess this time around, mukhang mahirap dahil si Atty. Laila de Lima, isang matalinong abogado, at siya ngayon nagsiserve na spokesperson ng nag-file ng impeachment laban sa anak ni former President Digong Duterte, and now ang anak niya na si Inday Sara Duterte, our Vice President. So, parang ganti-ganti. Yan yung funny part. Okay? But while we are looking to that, at tayo inaaliw nitong ating mga congressman, yung panahon na naghihiring sila, I believe that the first attempt was not really to impeach Vice President Sara. Walang planong ganun sa simula. I guess wala. Later on na yan, nagkaasara na, nagkabusita na, doon niya pumasok yung plano ng impeachment. But on the first place, siguro wala. The only thing na mayroon sila noon is ilabas, mapahiya, masira ang pangalan, parang ganun lang yung simula. But later on, nang itong si Sara, sobrang naghamon, yan ang nangyari. Pinatulan na rin siya ng Kongreso. We have to remember that a sitting Vice President has no power. Kailangan mamatay yung presidente. Kailangan maging imbalido para magkaroon siya ng kapangyarihan, which is only inherent sa presidente. Kaya nga ang mayroon lang immunity sa kaso ay ang presidente. Hindi kasama ang Vice President. Dahil nga siya, wala pa siyang totoong trabaho, maliban kung siya ay gawing sekretary ng presidente, unless the president dies, unless the president is incapable to dispose his function as president. But for the meantime, habang ang presidente kaya niya gawin trabaho niya, the vice president is just sitting and talking. O, di ba? Ganun yung nangyayari. And that's one thing really bad that happened. Dahil yung magandang samahan, nauwi saan? Sa awayan. But, I don't know kung anong reaction nyo. Sulat nyo kung anong reaction nyo. Type nyo dyan. Sagutin ko kayo. Subukan natin kung may mga reaction kayo sa bagay na to. So, yun, isa ko na sa inyo ang stages na dadaanan ng impeachment. But, I would like to remind you again, impeachment is not about the case itself. It is just a matter of number. Kung yung nag-file, they have enough number to vote against the sitting public official who is, by virtue of their office, can only be removed by means of impeachment. So, may enough number ba sila para bumoto? Again, sasabihin ko, I believe na mayroon sila. So, habang tayo tumitingin dyan sa bagay niyan, isa pang nakakaaliw na nangyari. At yung time na tayong lahat naka-focus dun sa mga ginawa ng Vice President, yung isa pang kaso na lumabas ngayon, based sa COA reports, mga 8 billion unliquidated funds. Si Inday Sara, 8 billion. Pwede pang kasuhan pala ng planter kasi ang planter 50 million lang, pwede ka ng kasuhan. O 8 billion yung kaso niya. Unliquidated yun. Kumbaga, ginasto, hindi maipaliwanag, hindi maipalabas kung paano ginasto. Walang mga resibo. Kung may resibo, questionable. Parang ganon. So, yun yung nangyari ngayon. Hindi lang yun. Yung issue pa doon sa computer, lumabas ulit. Kasi nga, yung mga computer, kami sa DepEd, gumagamit ng computer na Haier ba yun? Yung parang brand ng washing machine. Na ang halaga lang naman, wala pa ngang 20 mil, pero ang nakareport sa DepEd, yung value
nang binigay sa amin, 67,000. Kalain mo yung pang 20 mil, 67,000 yung naka-report. Akala mo MacBook yung binili. O, di ba? So, may kalokohan talaga. May kalokohan. Sabihin natin. I have to admit that fact. Pero yung nakakatuwa pa dito na part, habang naaaliw tayo katitingin doon sa kanilang pag-discredit kay VP Sara, sa ating Vice President, may isang nangyayari na hindi natin alam. Ano yun? Sa marami, hindi to alam. Habang ganun ang nangyari sa Vice President, ito namang Congress, may ginagawa ding isang milagro. Ano yun? Yung NEP, or the National Expenditure Program, na ipinasa sa kanila ng DBM, the Budget and Department of Budget and Management. Nag-prepare sila ng kanilang bill for the GAA. Ang isang masakit na nangyari, mga kababayan, dinifund nila ang ilang ahensya ng gobyerno. Tinanggalan ng pundo. So, kumbaga, tatanggalin nila ang Vice President, tatanggalan din naman nila ng pundo ang President. Grabe. So, ano yung mga example ng dinifund nila? Excuse me. Ang dinifund nila na isa ay napakahalagang ahensya ng gobyerno. DOTR. Dati kong departamento. Kabuisit tingnan. So, pag defund nila sa DOTR, tinanggal nilang 81% ng budget ng Department of Transportation. So, magkano lang natira? 81%. Di 19% para na lang sa operation at sahod ng DOTR. Wala nang project na magagawang DOTR dahil wala nang pundo. Ano yung mga project na nawala ng pundo dahil sa pagtanggal nila ng pundo sa DOTR? South Long Haul, ito yung tatakbo na train, dadaan ng Calamba, papuntang Bicol to supposedly. And then, ang into EC, yan, nawalan din ng pundo, yan yung papuntang Pampanga, na linya ng train. And then, ang subway, nawalan din ng pundo. And then, ang MRT4, tinanggalan din ng pundo, yan pa naman yung sa amin talaga. Ako yan dati ang project development officer ng project na yan. Nilakad ko pa yung QC hanggang Taytay Rizal. Ginabi ng uwi. Usap sa mga tao, kaliwa kanan. Dinifund. Hindi naman ako galit dahil doon. What I'm just concerned, na yung tinanggal nila na 81% ng funds ng DOTR, nilagay nila sa unprogrammed expenditures. Unprogrammed. So, kumbaga, may pera, pero walang sinasabi kung saan gagamitin. So, pwede siyang gamitin kahit saan. So, dahil may election na next year, mukhang doon yata papunta. Kasi nga, nag-insert sila nung AKAP. It's actually a form of ayuda na ipamimigay, tigli 5,000. So, mangyayari, yung pambili natin ng mga gamit para makabuo tayo ng ating linya ng train, ipamimigay na sa tao. Bahala kayo, 5,000 mo ha, bumili ka ng sarili mong train. Ano? Yun yung mangyayari. Wala na tayong malaking ticket na program dahil dinifund, and then, bahala na. Yan, may 5,000 ka. Kahit paano, bawi ka, may 5,000 ka. 5,000 sa'yo, 5,000 sa inyo. Ayan yan. So, yung mangyayari. Think about this Congress right now. Abnormal ba itong mga to? Ha? Masyado yatang abnormal. Or nasa sakim, nabubulag, sakim sa kapangyarihan. I don't know. Alam mo, i-defund mo. Ano pang gagamiting pondo ng gobyerno? Ano pang gagawing project ng Department of Transportation? Wala na. Sila yung gumagamit ng ating train. I mean, sila yung ahensya para sa train. Ano pang nandiyan sa ilalim ng DOTR? LTO, LTFRB, Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard. Think about that. Philippine Airport, yung ating civil aviation, under yan nila. Lahat ng puerto, lahat ng airports, under nila. Yan ang DOTR. Ano mangyayari ngayon? Wala nang puntong DOTR. Wow. Habang tayo naaaliw sa pagsira nila kay Sara, sinira din nila ang executive. Walang pundo, walang project.
So yung inaasahan natin na masasakyan na subway, mukhang sub na lang. Wala nang way. There's no way. So, ano bang gagawin natin, ha? Sa ating mga kongresista, mga kababayan? Ang plano nyo, sa binubuto nyo, dito sa Parañaque, tambunting-bunting-bunting pa rin kami yata. I don't know. Pero ako, personally, I will not vote for that guy. Sila yung magkakasama. Can you imagine? Wala na tayong project. Ano, maglilimusan na lang tayo? Yan yung nalamang sistema ni Congressman Romualdez. Pagbibigay ng ayuda. O paano ng bayan pag ganitong kalagayan natin, mga kababayan? Ano bang masasabi nyo sa ginawa? Matino ba to? Ito na ba ang ating way forward ng gobyerno? Sa halip na may project tayo, ano na lang tayo? Ayuda na lang? Ayuda capital of the world? Sabi nga noong kanta ni Atty. Libayan, ayuda capital of the world. Bagagayahin na natin yung Africa, na lahat ng kanilang pera, ang nangyayari ay ayuda. Yun ang bang gagayahin natin? Magiging Africa na tayo. Wala na tayong mga self-liquidating project, kundi mayroon na tayong ayuda. It's unfortunate. You need to think about it. Kaya, I don't know how would you react to this. So, tirahin nyo na rin yung mga congressman nyo. Ano masasabi nyo sa kanila, sa ginawa nilang ito? O, wala akong reklamo doon sa kung anong ginawa nila kay Sara. O, baka yun ang paningin talaga nila. Gusto nilang patalsikin dahil nga mayroong silang mga ground. Okay, well, but then they have to prove that in the Senate, sa ating Senado na mag-constitute ng isang hukuman. So, I don't know how they would fare with that accusation. But let us see. But then again, at the end of the day, sabi ko lang sa inyo, impeachment is a number game. Do they have a number to impeach Sara? If they have the number to impeach the VP, it will happen very fast. Yeah. Saglit lang yan. Hindi yan mahirap na proceedings. Kasi nga, hindi yan kagaya sa korte na stiff yung mga rules. But in a impeachment proceedings, it is a quasi-judicial proceedings. Hindi ito court proceedings. Hindi siya judicial proceedings, but quasi-judicial proceedings. Para siyang sa korte, pero hindi talaga. So, yan yung mangyayari. Okay. So, let us see. Let's wait and see. Ano bang reaction mo dito? Tama pa ba itong ginagawa ng mga congressman natin? Maayos pa ba to? Ha? Tama ba to o may tama na sila? Tatanggalin nilang vice president at tanggalan din ng budget ang president. So, ano mangyayari sa ating bansa? Walang budget yung presidente. Wala tayong project, wala tayong mga maibubuo na mga proyekto na makakatulong sa mga tao. Kundi ang balak lang nila, bibigyan kayo ng pera. Tama ba to? Gusto nyo ba to? Ito na bang gusto nyo na way forward ng gobyernong Pilipino? Ayuda capital of the world? Nasa inyo yan. At kung ibubuto nyo pa ulit yung mga congressman ninyo, nasa inyo din yan. Sabi ko na nga kung hindi tayo magbabago, matutuloy lang yung konsepto na ang mga tao ng Pilipino, 80% ng botante ay bobo. So I think we have to change that. Para matakot ang ating mga congressman gumawa ng kalukuhan. Para matakot sila na tayo ay hindi binibigyan ng tamang pagpapahalaga. Pero kung hindi natin baguhin ang attitude natin sa mga politiko, na halos natin dilaan ang mga puwet nila, halos sinasamba sila, then I think hindi rin mawawala sa kanilang mga otak na anything na gagawin nila, okay lang. Na anything na gawin nila, sige lang. Bakit? Dahil ang mga Pilipino hindi naman magrereklamo. So we have to consider that. Ano ba ang ating plano habang ginagawa ito ng ating mga kongresista? No. Mabuti nga, nakita yung AKAP program sa Senate. Ilang bilyon din yun. Tinanggal ni Senador Amy Marcos. So ngayon, nagkakaroon tayo ng BICAM o bicameral hearing na kung saan ha-harmonize o pag-iisahin, pagtutugmain yung GAA na prepare ng Congress at yung GAA na version na prepare naman ng Senado. So we are waiting for that. It's coming very soon. Kung makatapos sila, dyan natin malalaman kung totoo nga ba. Hindi na ba na ibalik yung pondo ng Department of Transportation? Wala na ba ang mabubuong train?
Kasi nga, mawawala yung subway, mawawala yung N2EC, yung papuntang Pampanga, mawawala yung papuntang Calamba, mawawala din ng papuntang Taytay Rizal. Think about that. Malaking maitutulong sa tao, mawawala itong mga to. Dahil lang sa ating kongreso na walang inisip, kundi magpamudmud ng pera kasi malapit ng kumpanya. Di ba halata? Ba't mo i-defund ang ahensya ng gobyerno? Anong purpose mo? Nakakaawa, nakakabuisit, nakakasakit ng damdamin, nakakagalit. So kabayan, ano ang masasabi mo sa puntong ito? Comment your reaction. I'll answer you. And we'll discuss it again. And maybe in the next upload, we'll do that. But right now, that's all I can say. Medyo mahaba na rin yung video. Sana magising na tayo. Matuto na tayo. Para matakot ang politiko at hindi tayo ang takot sa politiko. Kabayan, salamat kung mapanood mo to. Thank you. I hope you would think smartly and then ultimately you would discuss it there sa comment section and I will try to answer your question, whatever it is, your question, your opinion. I'll try to discuss with you in any way possible. So thank you. Good morning, good afternoon, good evening, as the case may be, kung kailan mo panood ang video nito. Salamat.